Para sa balitang ating tinututukan, posibleng mabawasan at mawala ng kita ang ilang mga tindero ng SIM cards kung may papatupad na ang pagpaparehistro nito sa National Telecommunications. Ano nga ba ang epekto nito sa ating mga users kapag naituloy ang mungkahing iparehistro ang lahat ng mabibiling SIM cards? Ang report ni Sam Ramirez. Pagtitinda ng SIM card sa bangketa ng Cubao, yan ang pinagkakakitaan ni Kuya Snowy at Aling Rosie. Yung mga naglalako na, no, mga nagtitinda rin, tapos binibili na namin sa kanila. Ano, 10 lang. Matumal. Ano, 500. Hindi, sa lahat na yun. Hindi lang yung SIM card. Kung para sa dalawa ay isa itong kabuhayan, para naman sa ilan isa itong instrumento sa paggawa ng kasamaan. Nagagamit kasi ang Subscriber Identification Module o SIM card sa mga scam, death threats at pampasabog sa Improvised Explosive Device o IED. Na ginamit ito bilang triggering device sa isang IED na sumabog sa Limquetcay Center sa Cagayan de Oro City noong July 26, kung saan 8 ang namatay. Kaya naman muling lumutang ang panukala na iparehistro ang mga prepaid SIM cards upang madaling matunton ang may-ari nito kung sakaling nagamit sa paggawa ng krimen. Ngunit marami din ang tumututol dito dahil nilalabag umano nito ang right to privacy na nakasaad sa ating konstitusyon. Para naman kay National Telecommunications Commission, Director for Common Carrier Authorization Department Edgardo Cabarios, dapat isabatas ang prepaid SIM card registration upang maging detalyado ang pagpapatupad nito at maisama sa budget allocation. Kailangan na appropriations yung privacy naman, kailangan malaman kung sino ang mangangalaga ng mga information na yan. Kung yung mga telco ba, NTC ba, o yung mga law enforcement agencies like NBI ba, o police, o dapat ma-define ang batas kung saan. At kung may maglalabas niyan, anong karampatang parusa. Kung sakali namang matuloy ang registration ng prepaid card, tiniyak ni Cabarios ang mas mahigpit na pagbebenta nito. Hindi na basta-basta magbenta doon kasi kailangan ite-train sila, anong ID ang kukunin, etc. So, yung mga sari-sari store mukhang mahihirapan na. Nag-uulat para sa Telebisyon ng Bayan, Sam Ramirez.